Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Amen and amen. Purihin po natin ang ating Diyos na napakabuti, tapat sa kanyang mga pangako. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na tunay po na nagmamahal at lagi po't nagmamalasakit sa bawat isa atin. Purihin po ang Diyos. Magandang umaga po. Muli po kayo ay nakikinig sa programang si Jesus ang lahat sa lahat. Mula po Lunes hanggang Biyernes, alas 6 po ng umaga. At tuwing Sabado at Linggo po, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga. Araw-araw po sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakapakinig ng kanya pong mga salita. At ang mga salita po ng Diyos ay tunay po na napakahalaga. At ito po ay mga pangako na talagang hindi napapako. Ang pangako po ng Diyos ay tunay at maaasahan po natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Kami po ang inyong makakasama sa umaga pong ito, si Ate Glo at ako po, Sister Joy Corpus, sa programa pong si Jesus ang lahat sa lahat. So medyo mahina lang po ang signal ni Ate Glo ay nasa Pampanga ulit. Kaya po, halina po, sa umaga pong ito tayo po ay magpasimula ng ating pong gawain sa radio sa pamamagitan po ng ating panalangin. Ate Glo, pray po tayo. Sige. Okay. Yes, Lord. Panginoon, muli po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa mga nakikinig, salamat po. O Lord, salamat po Diyos sa
buong magdamag po na ito, sa iyo pong pagsama sa amin pong pagtulog. Maraming salamat po at kami po ay muli mong ginising, may buhay at lakas na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa oras pong ito, tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa iyo pong kabutihan. O Diyos, salamat po, O Lord, sa oras pong ito, sa mga salita na dadalhin po sa amin, ang aming pastora. Lord, samahan niyo po kami sa kalahating oras ng pagpapahayag po ng iyo pong mabuting balita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas at kami po ang siyang maibaba. Aming Diyos. Maraming salamat po. Holy Spirit, gabayan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa oras pong ito. Salamat po sa inyo po, Diyos, ang pinakamataas na papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen po. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito at halina po tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Ang ating title po is Ang Diyos ay Mabuti. Ipagsabi mo sa lahat ng dako. The Lord is good. Tell it wherever you go. Sa lahat ng dako. Ate Glo, ang Diyos ay mabuti, di ba po? Amen. Amen. Sa lahat po. So, sa kabutihan po ng Panginoon, ipahayag po natin ito saan man tayo pagpunta. So, dito po sa Nahum 1:7, napakaganda pong talata, napakaganda pong pangako po ng ating Diyos. Sabi po dito, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He takes good care of them who trust in Him. Diba po, napakagandang pangako po yun ng ating Panginoon. Diba lagi natin sinasabi, ang Diyos ay mabuti. The Lord is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng kaguluhan, kabagabagan, katatakutan, ang Diyos po ay laging makikita nating napakabuti sa atin. Sa iyo, Ate Glo, napakabuti po ba ng ating Panginoon? Amen. Lagi naman mabuti ang Panginoon eh. Kahit tayo, hindi naman tayo mabuti. Pero lagi siyang mabuti para sa lahat. Amen. Amen. Napakaganda po nung sinabi mo, ate. Kahit hindi tayo mabuti, talaga naman po, tayo po ay sabi nga ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Tayo po ay nagkulang. Marami tayong mga lapses. Marami tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Pero ang Diyos laging tapat at napakabuti. So, Amen. dito po sa Nahum 1:7, sinasabi po, sino po ba si Nahum? Isa po siyang prophet. And yung Nahum, mismo po ang pangalan niya ay ang meaning ay comforter. Siya po ay masasabi natin talagang nagko-comfort. Siya po yung yung pag dumarating yung mga panahon siguro sa Israel na talagang lugmok, siya po yung nag-encourage. So dapat ganun din po tayo. We are an encourager of the Lord. Diba? Kasi po talagang ang Diyos, talagang tayo, ina-encourage naman niya. So we ought to really extend po natin yung pagiging encourager. So dito po sa time na ito, makikita natin itong ating teksto. Ito po yung message of peace, tranquility. Ito po yung sabi po pagka dumarating yung mga kaguluhan, ito po yung nagpapayapa sa atin. Ito po yung nagbibigay sa atin ng comfort even in times of chaos, and even message of peace in times of peril. Ano po ba yung nakikita natin sa ating panahon ngayon? Di ba? Kaguluhan sa lahat ng dako, ibang bansa, even dito na lang po sa ating pong bansa.
Diba, napakatindi po. Nung isang araw po lang, opening of classes, napakatindi nung 7.8 na lindol na naramdaman po ng ating pong at naranasan, di lang naramdaman, naranasan po dyan po sa ating mga kababayan sa Mindanao. So everywhere is chaos, everywhere is trouble. Diba, Tiglo, ang gulo-gulo. Marami po tayong kaguluhan. Oo, nagkakagulo na nga yung buong mundo eh. Nakita mo nga yung yung 7.8 na paglindol ay sa aking pananaw, may Hindi na yun. mensahe. May mensahe ang ating Panginoon Diyos. Amen. Napakalakas nun. Amen. Yung big one Yes. lang nga po, 7.2 lang yung ine-expect, pero ito 7.8. Oo nga eh. Oo nga eh. Kaya kailangan talaga ipagpe-pray na talagang mabuti yung sa Metro Manila. Amen, amen po. Opo, so yun. Sabi nga yun pa lang doon, grabe na po ang nangyari, pero mas kung dito mahina pa yung 7.2 na ine-expect, pero alam nating magdudulot po ito ng talagang kaguluhan. Pero God is telling us right now, Ate Glo, sabi po ng ating Panginoon, napakaganda po ng ating talata, napakabuti po ni Yahweh. Siya po yung matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Itong kaguluhan po ngayon, we can really expect that God is always there. Mga nananalig sa kanyang inaalagaan. So, yun. So, ang Diyos po ay laging napakabuti sa atin. So, 3 bagay po ang ating matututunan po dito po sa Nahum 1:7 na atin pong pinagbubulay-bulayan sa oras pong ito. So number 1, ayun, kay Ate Glo, medyo pa-mute po konti dyan, Ate Glo. Yun, number 1, sabi po, the Lord is good. Ito po yung kanyang personality. Ito po yung kanya pong katangian na ang Diyos lagi po at sa lahat ng panahon mabuti. Masama man po ang ating pong nararanasan ngayon, si Lord pa rin ang nangangako. All things work together for good. Lahat ng bagay sa buhay po natin, anuman po ang nangyayari po iyan, paglalakip-lakipin ng Diyos lagi sa atin pong ikabubuti. Kaya bakit ka pa matatakot? Oo, makikita po natin na maraming katatakutan. Pero ang Diyos po natin, hinahayag po sa oras na ito, ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa kanya po mga anak. Ang Diyos po, sabi nga po, hindi siya dictator o hindi siya malupit na Diyos. Hindi po siya mapagpabaya na Diyos. Amen? The Lord is good. Ang Diyos ay sabi po na si Yahweh ay napakabuti. Hayag mo nga, sabihin mo nga ngayon, ang Diyos ay napakabuti, kapatid, sa lahat ng oras ng buhay po natin. So ano po ang pruweba na ang Diyos ay mabuti? Yung kanyang pagkalikha po sa lahat ng ating pong nakikita sa ating paligid, di ba? Even tayo po ay nilikha po ng Diyos. At sabi niya, very good, excellent ang pagkakalikha po sa atin, and even nature, even po yung mga created beings, yung mga animals, yung mga trees. So kung ititignan mo lang po yung ating ililingon lang po natin sa lahat ng ating po nakikita, talaga nga pong ang Diyos ay napakabuti. Diba? The heavens declare His glory. Ang lahat ng nakikita natin, even dyan kay Ate Glo, nasa Pampanga po siya, lahat ng nakikita, lahat po ng nandyan, lahat ng nandito, lahat ng nasa mundo pong ito, ay masasabi natin ay ang Diyos na lumikha ay Diyos na napakabuti. Kaya lagi mong pwedeng sambitin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, di ba? God is good all the time. Pero dahil nga po nagkasala ang tao, nung pong kay Eva at si Adan, yun nga po, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon po ng yung pong pagkabagsak
sa kasalanan ng sangkatauhan. Pero ang Diyos pa rin po ang gumawa ng paraan para po tayo ay lubos na wag masadlak sa kapahamakan. The Lord demonstrated His love, sabi po ng Romans 5:8. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo po ay makasalanan pa. Si Kristo, si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. Ito po yung pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Ito po ay paghahayag ng kanyang kahabagan at pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Alam niya pong hindi natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. Kaya siya na po yung gumawa ng daan, ng paraan. Kaya sabi po ng John 3:16, ano po ba yon? For God so loved the world. He gave His only begotten Son. Ibinigay niya na. Dahil mahal na mahal ng Diyos Ama ang buong sanlibutan. Yung kanyang kaisa-isang anak na syempre po very special. Alam po niya kung ano po ang mangyayari sa Panginoon Kristo. Nung na siya po'y nanaog dito po sa laman, tunay nga po, siya po'y napahirapan at nasaktan, namatay sa krus para sa atin. So truly, God is good. Ang Diyos ay mabuti. Ipinahayag niya na po yung kanyang kabutihan sa lahat sa atin na ayaw po niya na may mapahamak. Ayaw niya kahit isa na mapahamak. Kaya yun po ang atin pong dapat gawin. Kaya sabi nga po, ipahayag mo yung kanyang kabutihan sa lahat ng dako. Wherever we go, wherever you go, kapatid, saan man tayo dalhin ng Panginoon, ipahayag mo. Yun po ang ating pong mandate. Go ye into all the world and preach the gospel. Sabihin mo sa kanila, ang Diyos ay mabuti. Ipahayag po natin sa kanila na ang Diyos ay tunay na hindi nagpapabayang Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal at lagit nagmamalasakit sa atin. Diba, Tiglo? Ang Diyos po ay laging napakabuti. Amen. Talagang mabuti ang Diyos. Tayo lang mga tao ang laging hindi mabuti. Pero siya, lagi siyang mabuti. Amen, amen, amen. So pangalawa po, sabi nga natin kanina, the Lord is good. Ito po yung kanyang katangian. At pangalawa, sabi po doon, a stronghold in the day of trouble. So siya po yung sabi po dito, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. So may kaguluhan ba sa iyong buhay ngayon, kapatid? Sa iyong pamilya, sa iyong lugar, sa iyong kaanak, sa bansang ito? Ayun, Ate Glo. Yun. So, meron po bang kaguluhan? Praise God. Ate Glo, medyo pa-mute. Ayun. So, meron pong kaguluhan dito po sa mundo pong ito. At sabi po doon, siya po yung matibay nating masasandigan. Siya po yung sabi po, parang ano to, yung wall. Na 'di ba makita natin ako yung mga patibayan po nung Monday, yung sa 7.8 talagang wasak. Talagang ibinuwal po nito, napakalakas naman po talaga na lindol na ito. So nag-crack na lahat, nagsibagsakan na yung Jollibee nga po, di pa bumagsak yung pinaka-building. Pero sa atin po, meron po tayong Diyos na masasandigan sa lahat ng oras na sabi po hindi magigiba, hindi po masisira, hindi po siya babagsak. Diba? Kaya sabi nga po, kapag kay Jesus ka, you're in good hands. Diba? Parang si Metrobank. Pero sa atin, si Lord po lang yung ating mabuting kanlungan sa lahat ng panahon ng kaguluhan. Siya po yung ating matibay na muog na kailanman po hindi babagsak. So dumating man po ang mga pagsubok, mga problema sa ating mga buhay, kapatid. Sabi nga po, hindi tayo exempted. Pero sabi po, dito po sa John 16:33, dito sa mundo talaga pong uulanin po tayo ng mga pagsubok. Pero po napakaganda sinabi ng Panginoon, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Dapat po nakikipag-isa po tayo sa Panginoon.
Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napagtagumpayan na po ng Panginoon 2,000 taon na po't nakararaan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, may kapanatagan po tayo pag dumating ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Sa panahon ng pagkakasakit, may sakit ka man ngayon kapatid, i-claim na. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 8:17, kinuha niya na rin lahat ng mga sakit at karamdaman. Kung meron tayong mga emotional stress, sabi niya, He has not given us the spirit of fear. Hindi niya tayo binigyan ng spirito ng kabagabagan, ngunit binigyan niya tayo ng kaayusan ng pag-iisip. Spirit of fear, sabi po doon, God has not given us the spirit of fear, but of love. Diba? Of sound mind, maayos sa pag-iisip. And even times of depression, kapatid, magalak ka lang sa Panginoon. Tanggal na yung depress mo, yung mga stress mo. Even times of financial problems, kapatid, we believe that the Lord is the supplier of all things. He will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kaya, kailangan po ba tayong matakot? Sabi po niya, do not be afraid for I am with you. Isaiah 41:10. Napakaganda po mga pangako ito ng Diyos. Kaya dapat pong i-memorize po natin. Do not be afraid, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Huwag kang magulumihanan, ako yung iyong Diyos. Tutulungan kita't palalakasin, iingatan at laging ililigtas. Purihin po ang Diyos. Amen, Ate Glo. Siya ba yung Amen. sandigan, Ate Glo? Siyempre. Wala nang iba, no? Tayong lahat, siya ang dapat talaga siya yung ating magiging sandigan. Kasi Amen. talagang siya yung Diyos na hindi talaga nagbabago. Amen. Siya yung noon, kung paano niya tinulungan yung mga Israelita noon, ganoon din ngayon at panghabang panahon. So, Amen. a stronghold, matibay na sandigan po natin sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Kaya kailangan tayo po ay maging matatag din kasi sabi po ng pangatlo, He knoweth them. Kilala niya kung sino yung mga nagtitiwala lang sa Kanya. Kaya ano po ang dapat? Sabi po doon, mga nananalig sa Kanya, Kanyang inaalagaan. Inaalagaan po tayo ng Panginoon. Wala Amen. nang pinakamagaling na mag-alaga. Ang tao, oo, Amen. maalagaan niya tayo, yung ating pamilya, yung sino man po sa ating mga mahal sa buhay, kaya naman po tayong alagaan. Pero hindi po kasing galing. Amen? Kasing Amen. buti at kasing tatag at talagang alagang-alaga tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So ito po, it speaks of your personal walk natin with God. So kumusta po ba yung atin pong ugnayan, yung ating connection, yung atin pong relasyon sa ating Panginoon Hesukristo? Ang Diyos po, sabi po dun sa John chapter 10:14, kilala niya po tayo. Kilala po tayo ng Panginoon. Alam na alam po ng Panginoon ang lahat sa buhay natin. Wala po tayong maitatago. Amen. Lahat po ay alam ng Diyos sa atin. Kaya po, sabi po dun 2 Timothy 1:12, ang ating response, sabi niya, kilala ko rin kung sino yung aking pinagkatiwalaan na alam kong maiingatan niya ang lahat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya. 2 Timothy 1:12, for I know whom I have believed and I'm persuaded, kumbinsido ako, persuaded that He's able to keep everything I have committed against that day. So alam po ng Diyos, ano po ang nakaraan mo, ano yung ngayon, ano yung kinabukasan. Kaya po, ang gagawin mo na lang, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi sabi doon, kilala ko kung sino yung aking pinagkatiwalaan. Buhay mo, bahay mo, kabuhayan mo, ipagkatiwala mo yan lahat sa Panginoon. Hayaan mo si Lord ang siyang maghari, manguna sa buhay mo. Dahil hiwalay sa Panginoon, wala naman po tayong magagawa. Diba? Pagkatiwala mo na lang yan sa Panginoon. So trusting in Him ay yung pong, it means yung pong very close, yung pong closer than ever, close relationship
with the Lord Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. Diba, Tiglon, sarap magtiwala sa Panginoon. Amen. Opo, pag nagtiwala, maraming resulta. Marami pong gantimpala. Kahit na sa panahon ng mga kaguluhan sa iyong buhay, alam ng Diyos. At diba sabi, walang pagsubok na ibinibigay ang Panginoon na hindi naranasan ng lahat. Pero tapat po siya upang ikaw ay laging bigyan ng tagumpay. Amen? So, lagi pong may tagumpay sa ating Panginoong Kristo. So, makikita po natin, very perfect po na masasabi natin ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon ng buhay po natin, sa lahat po ng sitwasyon, diba? Sa lahat po ng oras ng buhay po natin, the Lord is good. Ang Diyos ay napakabuti sa atin and He is the protector. Diba? Sa panahon po ng even sa malaki o maliit po na ating mga pagsubok na dinadaanan, He will protect us dahil tayo po ay mga anak niya. And truly, ano po ang dapat nating gawin? Talagang pagtibayin po natin yung ating pong relasyon sa Panginoon. Panghawakan po natin ang ating, palalimin po natin yung pananampalataya natin sa ating Diyos. At kung ganun po, kalalim yung ating pananampalataya, yung ating pagkakilala sa ating Diyos. Diba? Napakadali po na ipahayag mo siya sa maraming mga tao. Diba? Dahil nararanasan mo ang Diyos, talagang andun yung iyong joy. Diba? Pagka po yung isang tao, talagang kilalang-kilala mo, madali mo siyang i-introduce, madali mo siyang ipakilala sa marami pang mga tao. Kaya purihin po ang Panginoon. Ikaw, Ate Glo, kilala mo na ba ang ating Panginoon? Oo naman, matagal na. Amen. Pero Amen. nung una, hindi ko siya kilala kasi nasa pa ako noon, nasa mga yun, alam mo na. Nasa mundo pero pa nung si Ate Glo. nakilala ko na siya. Siyempre, siya na lang ang ating Panginoong Diyos at wala nang iba. Amen. Amen. Napakasarap po na isandig ang lahat sa Panginoon kasi alam na alam niya ang lahat sa buhay po natin. At wala naman tayo maitatago sa Panginoon. Lahat po yan ay alam natin. Kaya po nais ng Diyos, makita po yung atin pong yung atin pong pagkilala sa Panginoon at asahan po natin siya sa lahat ng panahon ng buhay natin dahil sinabi niya po, hindi niya tayo bibiguin, hindi po tayo, sabi nga po, hindi tayo mapapahiya dahil po ang Diyos natin ay talaga pong mapagkalingang Diyos. Kaya Amen. purihin po ang Panginoon. So, Ate Glo, sige po, mag-closing prayer po tayo. Sige. Tayo po ngayon ay dadako na po sa pagtatapos, sa ating closing prayer. Panginoong naming Diyos, nagpupuri po kaming muli sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat ikaw po ang Diyos na napakabuti. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat nakinig sa umaga pong ito ay mapagpala po ng dahil po sa iyo pong kabutihan. At Lord, sa oras pong ito, Panginoon, pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, sa kapahayagan ng iyong pong mga salita. Nawa po, para po sa ating lahat, ang mga salita po ng ating Panginoon ay lagi po nating isabuhay sapagkat sa Diyos lamang po tayo magtitiwala. Kaya maraming salamat na po. Sa inyo na po namin, O Diyos, ibinibigay ang pinakamataas na papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kalakip po ng banal mong Espiritu Santo. Salamat po. Amen. Amen, amen, amen. So kaibigan, kung di pa tinatanggap si Kristo ngayon bilang iyong Panginoon tagapagligtas, inaanyayahan kita na manalangin at ipahayag mo sa iyong mga labi na si Kristo ay tinatanggap mo sa oras na ito na iyong Panginoon tagapagligtas. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Mihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa laban po sa iyo. Patawarin mo po ako at hugasan ako ng banal mong dugo
At nagpapasya po ako ngayon na tanggapin ka sa buhay ko na aking Panginoon at aking tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Ikaw na po ang aking maging kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ipakisulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Congratulations at pagpalain ka ng Panginoon at makasama ka namin araw-araw sa pakikinig ng salita ng Diyos. So for prayer and counseling, maaari po kayong tumawag sa aming landline sa 8808-1589 sa Gian Youth Center, dito po sa Delight in the Lord Prayer Garden sa 8706-6519 at sa ating pong mga mobile phone sa Globe 0917-177-6466 0917-177-6466 at sa ating smart number 0920-414-0915. For Love's Gift, pwede po nyo ipahatid ang inyong kaloob ng pag-ibig through GCash kay Sister Edith Sisiban 0920-414-0915 at sa ating BPI number kay Ate Aida Antonio savings account number 3196-285-291 3196-285-291. Pulihin po ang Panginoon at magandang umaga po. Kami po ang nakasama sa umaga pong ito, Sister Joy Corpus at Ate Gloria Sitoy, dito po sa programang Si Jesus ang lahat sa lahat. Patuloy po nating ilagak sa Panginoon lahat ng ating kabalisahan dahil ating Diyos ay lagi po't nagmamahal at tunay po't nagmamalasakit sa bawat isa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, ingatan tayo sa buong araw na ito at enjoy po natin dahil kasama natin ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Hesus Kristo. God bless you, God loves you, and let's give God all the praises, the glory and the honor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Wala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay.